Okey-doke. Ngayon, ang mga eksena dito, tignan lang natin yung nakuha nating information, ano. Ito yung mukha ng ano, daming message. Ito yung mukha ng taong ito. Papakita lang natin si na, okay? Alright, ito siya. Okay, ito yun siya. Alright, yan yung kanyang mukha. Okay? Siya yung pinatakas. Napag-alaman natin, mga kababayan, dahil ang mensahe sa atin, tignan muna natin. Alright. Yeah. 4 days ago, no, iba to. Not 4 days ago. 4 days ago, puro kasinungalingan ang, no, not 4 days ago, everyday pala. Puro kasinungalingan ang gobyerno ni Bangag. So, eto nga. Anong date to? Okay, for Joel Anthony, March 4. Ito. For Joel Anthony Viado, okay, from Jomar Barlaan, acting OIC Warden. Subject na Ikyon, date of birth, December 3, 1996. Ang sabi dito, on March 4, 2025, at approximately 12:48 p.m., Team A security escorts, namely I.O. Armando Alano, ito yung tinanggal niya, no? J.O. Kimwell De Villa and J.O. Alan Velasio departed BIWF to transport toward na Ikyon, a Korean national, to the office of the city prosecutor in Quezon City for the preliminary investigation of his case. Right? At around 4:24, the team reported their arrival at the OCP, Office of the Prosecutors, I believe ito, Quezon City, and awaited the complainant, Camille Faith Casilag. Ito yung complainant sa estafa. Ngayon, while waiting, the subject ward signed his counter affidavit. At around 15:07, kunyari talagang may oras pa, like 3:07, with the complainant still absent, the prosecutor decided to reset the arraignment to February 11, March 2025. At approximately 3:30 p.m., the undersigned attempted to contact I.O. Alano for a status updated, but received no answer. At around 3:45, the undersigned called again, and I.O. Alano finally responded. He reported that, okay, na Ikyon was unaccounted for after requesting permission to use the restroom. Imagine mo, ilan silang bantay, nakatakas, pero hindi totoo dahil ito ay fake news. Dahil sa mga hindi pa na nakita ng video, ipapakita natin maya-maya. Upon receiving this information, the undersigned immediately reported the incident to the CIDG and the nearest police station to request assistance. A team for BIWF was also dispatched to search for na Ikyon. All around 4:59 p.m., the undersigned requested CCTV footage from the office of the city prosecutor. Ngayon, mga kababayan, sinend ito sa atin at pinalabas na rin dyan, I think 17,000, 18,000 shares na. Ang totoo ay gawa-gawa lang nitong bata ni Remulla. Ayon sa ating source, mga kababayan, pinatakas mismo ng Bureau of Immigration na bata ni Remulla etong fugitive na ito, na pinalabas nila na gumamit daw ng restroom. Okay? Ngayon, mga kababayan, okay, so di ba nag-ano na nga sila, order na ang Bureau ng kapulisan ng manhunt dito sa South Korea. Pero ang katotohanan, mga kababayan, ay talagang pinatakas nila. Ipakita natin tong video na ito. Kita na ba? Okay, video. Okay. Okay, wait. Mga palangga, okay. So, yung ano na yan, yung video na yan, March 4,
2025, 'di ba? Yung binasa kong article kanina, March 4 din 2025. A few days ago. I-play natin uli. Ay, sorry. Okay, isa na 'yan. Ayan. Yan yung araw na anong date 'to? May oras 'to, Ayan, no? May oras 'to, Ayan, no? 3:04? 3:00, teka tignan natin. 3:00 yan ng hapon, 3:04? Teka tignan natin sa kabila. Okay, tignan natin. Play natin uli. I think that is 3:04. So kanina tinignan natin yung ulat. Okay, that's 3:00 ng hapon. So ang kasinungalingan ng Bureau of Immigration ay nag-CR pero tumakas. Yung picture na yan, ang video na yan mga palangga, yan ay papasok sila according to our source sa Pegasus. Sinamahan nitong mga tiwali sa Bureau of Immigration para magpamasahe pa sila o baka tsumukchak na mga girl lalo dyan. You know, I don't know, di ba? Alam nyo naman yan kung anong place meron tayo dyan, di ba? Ngayon, ayon sa ating source, ulitin natin, i-play natin ulit mga hitad. Ayan, yaan ang South Korea, nakasama itong mga tiwaling ito, pumasok sila dyan sa men's club na yan para magpamasahe daw. Ngayon, ayon sa ating informante, Miss Maharlika, okay, bata kasi ni DOJ Remulla, yang si Commissioner Joel Viado. Kaya po malakas ang loob nila, gumawa sila ng pera. Okay, tanggalin na natin. Ayon sa ating source, itong si Joel Viado na ito, okay, ng Bureau of Immigration na nag-order ng ito, basahin natin uli. Na nag-order ng manhunt at hanapin daw itong fugitive na ito at sinuspend nila at sabi pa nga niya, heads will roll if the probe confirms their involvement in the fugitive's escape. All right? This is a direct and undeniable breach of duty, sabi nung Viado. Pero itong nagsasabi na pananagutin nila at tinanggal pa nila, tinanggal or, temporarily, nirelieve nila itong dalawang taong ito, etong si Viado, mga palangga, ayon sa ating source. Mga palangga ay tao ni Remulla at ito ay siningil daw nila di umano ng 30 million pesos at ito ay bata ni Bonjing. So, kung ito ay imbestigahan, diyan sa opisina, diyan sa Senado, imbestigahan ni Ontiveros, imbestigahan ng mga julul. Okay? Diyan sa Committee on Justice and Human Rights. Mga palangga, dapat ito ang ipapatawag dahil napag-alaman natin, ayon sa ating source, kasabwat ang tao ni Remulla, maaring may share din si Remulla dito sa 30 million. Kaya ito dapat ang pesos. Ito dapat ang iniimbestigahan ng mga tiwali na mga jutang ginina dyan sa Senate. Dahil naka-break sila ngayon, si Jinggoy Estrada, si Jingay at saka si Kilay ay nandito kasama ni Lisa Tanas at umattend sila ng Manila International Film Festival na kung saan si Lisa Tanas ay bloated ang kanyang pagmumuka dito sa LA na pinakita ko dyan sa sa Boljakan, mga palangga. But ganun pa man, ito ang dapat iniimbestigahan ng Senado at Kongreso, hindi ang vloggers, hindi yung pinag-iinitan kami, dahil ito, Risa virus. Pilit mong nagpapabida ka dyan at sinisikil nyo si dating spokesperson Harry Roque na wala namang nilabag na batas kundi nag-fabricate kayo ng kung ano-anong mga kasalanan niya like human trafficking at dahil hindi lang umattend si Harry Roque diyan sa inyong hearing, okay? Sa kanya mga reasons na inilatag at siya lang ay resource person, ito ay gusto nyong
ipakontempt. Na-contempt nyo na nga na isang beses. Ay gusto nyong pigilan nyo lahat ang kanyang kalayaan to travel. Pero eto ngayon, ang Koreanong ito, mismo ayon sa ating source at pinakita naman natin sa video at pinagpamasahe pa doon nga sa Pegasus ayon sa ating source. Pegasus daw yung pinuntahan. Is it Pegasus o iba na raw ang pangalan? Whatever. Kung ano man ang pangalan, may Pegasus pa ba? Ngayon, mga palangga, eto pa. Basahin natin ang sinabi ng ating informante. Alright? Kasi sunod-sunod yan para maipaliwanag natin sa inyo. Alright. Sabi dito, yung binasa ko kanina na report, Miss Maharlika, sinasabi dito sa report nila na nakatakas yung Korean fugitive nung nag-CR. Pero nakakuha po ng evidence na matibay na walang ganong nangyari dahil dinala pa ng mga taga Bureau of Immigration yung Korean, ako binabasa ko lang yung statement dito, sa Pegasus para magpamasahe at doon nila pinatakas. Alright? Alright? Ngayon, ang pangalan na raw ng pangalan ng KTV, KTV bar is what? Silvanos. It doesn't matter kung ano man ang pangalan basta nagpamasahe. Okay, let's delete that. Okay? Nagpamasahe muna. Okay, dito sa video. Play natin ulit yung video. Okay? Sino nakakaalam dyan? Sino yung taga dyan? Alam niyo ba yan? Scout Chotoko? Ayan, no? Scout Chotoko area daw yan. Okay, sinong taga dyan? Anong lugar yan? Can you correct me? Anong lugar yung masahian na yan? O Chokchakan o whatever? Alam niyo ba yan? Okay, yan ang palangga. Okay, now. Okay, so ngayon dito sa susunod na video, play natin. Ay, show my. Ba't ayaw? Alright. Diyan sa susunod na video, makikita ninyo, umpisa natin. Ayan, anong oras yan? Teka natin makikita ba natin yung oras? 3 kanina, 3 o'clock, no? Teka lang, play natin yung oras dito kanina. Ano yung oras dito kanina? 3:04. Ito, anong oras to yung isa? Tingnan natin kung makikita ba natin ng tama yung oras. 3:04 o baka ito 4 na to o 5. Hindi malinaw yung oras pero hindi mga 4 or 5 na siguro ito. So nakita nyo, lumabas na sila. Okay, lumabas na yung lalaki. Ay, wala pa. Lalabas pa lang. O, ayan na. Okay, lumabas. Ayan, may kausap. Taga Bureau of Immigration din. Ayun, tumawid. At, ayun, boom, kabog. Pinatakas ng mga jutang ginina na mga tiwali sa Bureau of Immigration. Okay? Anong oras daw? 3:04. Date pala yon. Date ba yon? March 4. Oh, sorry. I stand corrected. Thank you. Okay, sabi ni Daniel Maravilla, date daw yon. March 4. O, tama ka. March 4. Tingnan natin. Hindi time. Okay, tingnan nga. Asan yung oras? Nakita. Okay. You're right. So, nakikita ko pala is March 4. Tapos, okay, play nga natin ulit para maliwanagan na catch. Malabo kasi mata ni Inday Tingnan natin. Ayun, no? Ano oras yun? 2. Yeah, 2. 2:32. Tama. 2 o'clock. Sabi ni Rafael Bautista. Tingnan natin yung oras sa kabila. Okay, tingnan natin. Ba't tatanggal yan? Ano nangyari dyan? Add stage. Okay, anong oras sa kabila? Oo nga. May oras ba doon? Okay. 2, ayun, 2, is it 2:41 tumatakbo? 2:41, tapos dito ang oras. Ang bilis naman magpamasahe nun. 2:41, at saka dito ay 2:04. Anyway, ang importante mga palangga, nakikita ninyo sa video na yan na pinatakas nila. Alright? Pinatakas nila ang Korean, hindi po totoong tumakas doon sa Office of the Prosecutors. Diba? So malinaw pa sa sikat ng araw na ang nagpapakalat ng fake news
At ang gumagawa ng krimen, tanggalin na natin, ng krimen ay ang gobyerno ni Bangag. Hayop talaga ang gobyerno ni Bangag, sabi ni Abon Davao de Oro. So makikita ninyo, 2:32 daw pumasok. Django, tama ba yung time mo? 2:3:02 umalis. O tama, mga 30 minutes na nagpamasay. Ngayon natangay pala ng puting van ang Koreano. Sana malocate ang numero ng van, sabi ni Myra Ochon. Sabi ni The Beast, grabe na itong nangyayari sa bansa. Kaya nga sabi ko, mga palangga, ano pa ang ginagawa ng mga mga sandatahang kasuputan. So ayon sa ating impormasyon, okay, sabi niya yung White Wall is, yun nga, yung men's club along Scout Chuatoco in Quezon City, kung saan, may mga masahian at tsuktsakan blues. 30 million ang payoff para lang patakasin ng Bureau of Immigration. Ngayon, yung second video na pinakita ko sa inyo, yung unang lumabas, yung si Alano na ayun, yung una pa lang lumabas, tignan natin nga, ulitin natin. Second video. Alright? Kasi ang sabi dito, yung second video, okay, balik from the start ha. Okay. Okay, tignan natin. Sino yung lumabas yan? Okay. Ito ba yun? Hindi. Sabi niya dito, yung second video, unang lumabas yung si Alano na taga Bureau of Immigration. Tapos kasunod yung Korean na tumakbo patawid na may naghihintay na sasakyan para tumakas. Okay. So ito yon. Tignan natin uli. Play natin. So yan ang sabi sa ating source. Kasi dun sa unang post, hindi na ipaliwanag. Ayan, yan daw yung lumabas. Yung taong yan, saan siya pumunta? So naghiwalay na sila ng landas. Okay? Yung unang lumabas ay si Alano. Hanapin nga natin yung picture niya. Tapos ayun na, sumakay na sa puting van yung Koreano. Okay? Ang sabi dito, taga Bureau of Immigration, tapos kasunod ang Korean na tumakbo patawid na may naghihintay na sasakyan para tumakas. Now, mga kababayan, kayo na ang humusga. Sino ang nagpapatakas sa mga salarin, sa mga fugitive, kundi ang gobyerno ni Bangag. Kaya sabi ko nga kanina, ito dapat iniimbestigahan. Di ba? Ito ang iniimbestigahan. 30 million ayon sa ating source. Kailangan panagutin kung tumanggap ba etong naghati ba si Remulla at ang kanyang bata-bata. Okay? Dito sa 30 million, kasi sino naman ang matinong taga Bureau of Immigration na nagpapatupad ka ng batas na patatakasin mo? Kitang-kita nyo naman sa video na ayaw ulat ng mainstream media. Na patatakasin kung walang kapalit. Okay? Walang ibinabalita, pero hindi binabalita sa mainstream media. Sabi ni Chloan, kitang-kita na pinatatakas. Ayun na nga. Ilan pa bang expose ang ilalabas natin at ng mga palangga natin? Kitang-kita na pinatakas ng mga walang hiya. Alright? Zoom yung plate number ng van. Hindi mas-zoom. Teka, masuszoom pa ba to? Hindi makita, malabo. So ngayon, sabi ni Dan Scorpion, white Alphard or white Super Grandia. I'm not good at cars, so I don't know kung ano yun, Benz. But ganun pa man, pinapakita na sa inyo ng ating mga whistleblowers ng mga puting ahas na ito ang nangyayari sa Bangag na administrasyon. Okay? Fake news daw tayo. Pero sila ang fake news dahil hindi lang fake news ang kanilang pinapakalat, kundi crime mismo. Sila ang gumagawa ng krimen. Sila ang nag-extort ng pera, tumatanggap ng suhol, kung ano-ano pang mga kaso o mga labag sa batas ang ginagawa ng pamunuan ng DOJ at ng Bureau of Immigration. Kaya talamak na ang gobyernong ito. Recently, nagsalita si Barbers.
patungkol dito sa kinaso sa kanya ng na libel ng ating mga kasamahang mga vloggers dyan sa Pilipinas. At itong si Barbers ay, sabi ko nga, pa-victim card at sinasabi niya dito na harassment pa raw ang ginagawa ng mga vloggers. Ang kapal ng mukha na sinasabing harassment. Ang vloggers pa ngayon nangaharas. Patunayan mo, Barbers, na ikaw ay what? Okay? Anong sabi ng walang hiya? Tignan natin. Okay. Sabi niya, hindi naman daw niya pinangalanan. Kaya daw ito ay harassment daw itong ginagawa ng vloggers. Ano hindi mo pinangalanan? Hindi mo nga kami pinangalanan, isa-isang gago ka. Pero sa mga article, like I think Manila, I forgot kung anong pangalan ng dyaryo na yon at iba pa. Tinatawag na kami na at yung mga palangga ko na narco vloggers at pogo vloggers. Tapos ngayon kami pa ang ano tawag dito, kami pa ang nangaharas. Sabi niya, takot lang umarap yung mga yan sa TRICOM. In fact, their basis for filing libel case against me is pure harassment para lang mahinto ang investigation at committee hearings. Ang kapal ng mukha ng mga hinayupak na to, lalo na ito si Barbers at lahat sila. Imagine mo, sabi pa niya, they're saying na tinawag ko silang narco vloggers at pogo vloggers. Sabi niya, totoo, sinabi ko na may mga vloggers na patuloy na nagkakalat ng fake news laban sa gobyerno at mukhang pinondohan ng mga sindikato. But I never named names. Again, hindi mo nga pinangalanan pero pinunto mo ang grupo namin. At nagtatago ka sa iyong parliamentary immunity dahil sinabi mo na privileged speech mo yon. I forgot kung saan interview mo sinabi, pero nagsisinungaling ka dahil even sa mga interview mo sa radyo at sa TV ay paulit-ulit mong sinasabi na kami ay mga narco vloggers. Hindi mo kailangan pangalanan isa-isa ang 37 vloggers na yon. Enough na tinawag mo kaming narco pogo vloggers na inimbitahan nyo dyan sa inyong TRICOM, Tridorcom na yan. Ngayon, iiyak-iyak ang gonggong ka. At mayroon pang nag-inform na may mga tinawagan ka para, just to confirm kung seryoso ba ang kaso sa'yo. Seryoso! Kami, ang mga kasamahan ko dyan sa Pilipinas, nakasuhan ka at magkita-kita kayo sa korte at magpaliwanag ka kung may ebidensya ka. Ngayon, mga kapalangga, nakikita nyo na ang sunod-sunod na kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Recently, di ba, nag-file si Inday Sara ng petition for certiorari and prohibition, di ba, para magpaliwanagin ang mga Congress at ang Senate dito sa kanilang ginagawang impeachment. So, anong ginawa nila? Nag-file sila, ano yung final ng mga gonggong? Excuse me. Okay. Kaya ganito kawalang hiya talaga itong gobyerno ninyo at hindi na talaga matatapos ang kawalang hiyan hanggat hindi kayo, hindi kayo gumagawa ng paraan o ng pagtatanggol sa inyong bayan. Dahil ang mga bangag ay hindi titigil yan, lustayin ang pera ninyo at mamamayagpag ang kanilang kawalang hiyaan. Lahat, tagyan nyo yan, extortion and everything. Diba? Nag-file sila, okay, ng kanilang manifestation, manifestation ad, quote Latin yata to, or in layo of comment, na kung saan mga palangga, sinasabihan nila ang Korte Suprema na sila ang may hawak nitong o sa kanilang puder ang impeachment. So, pinapa-disapprove nila sa Korte Suprema ang petisyon ni Inday Sara. It's the same thing
ng ginawa ng Office of the Solicitor General na pinapakansila nila o pinapa-disapprove din nila, mga palangga, o pinapabasura nila yung petition nila, Congressman Ungab, nila Attorney Vic Rodriguez, sa pagpapaliwanag ng national budget na dinorobo nila, di ba, doon sa bicameral o Vice-Cam report na blanco at pinil-upan nila. Tuloy-tuloy ang kanilang panggagago. Di ba? Tuloy-tuloy ang ginagawang katarantaduhan ng gobyernong ito, mga kababayan.